Lukas, 5 kabanata. Nangyari nga na samantalang siya'y sinisiksik ng karamihan na pinakikinggan ang salita ng Diyos, na siya'y nakatayo sa tabi ng dagat-dagatan ng Genezaret, at nakakita siya ng 2 daong na nasa tabi ng dagat-dagatan. Datapwat nagsilunsad sa mga yaon ang mga mamamalakaya, at hinuhugasan ang kanilang mga lambat. At lumulan siya sa isa sa mga daong, na kay Simon, at ipinamanhik niya dito na ilayo ng kaunti sa lupa. At siya'y naupo at nagturo sa mga karamihan buhat sa daong. At pagtigil niya ng pagsasalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumaroon ka sa laot, at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang mamalakaya." At sumagot si Simon at sinabi, "Guro, sa buong magdamag ay nagsipagpagal kami, at wala kaming nahuli. Datapwat sa iyong salita ay ihuhulog ko ang mga lambat." At nang magawa nila ito, ay nakahuli sila ng lubhang maraming isda, at nagkampupunit ang kanilang mga lambat. At kinawayan nila ang mga kasamahan sa isang daong upang magsilapit at sila'y tulungan. At sila'y nagsilapit at nangapuno ang 2 daong, anupat sila'y nagpasimulang lulubog. Datapwat nang makita ni Simon Pedro, ay nagpatira pa sa mga tuhod ni Jesus, na nagsasabi, "Lumayo ka sa akin, sapagkat ako'y taong makasalanan, O Panginoon." Sapagkat siya at ang lahat ng kasama niya ay nagsipanggilalas dahil sa karamihan ng mga isdang kanilang nangahuli. At gayon din si Santiago at si Juan, mga anak ni Zebedeo na mga kasama ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot, mula ngayon ay mamamalakaya ka ng mga tao." At nang maisadsad na nila sa lupa ang kanilang mga daong, ay iniwan nila ang lahat at nagsisunod sa kanya. At nangyari, samantalang siya'y nasa isa sa mga bayan, narito may isang lalaki na lipos ng ketong. At nang makita niya si Jesus, ay nagpatira pa siya at namanhik sa kanya na sinasabi, "Panginoon, kung ibig mo ay maaaring linisin mo ako." At iniunat niya ang kanyang kamay at siya'y hinipo, na sinasabi, "Ibig ko, luminis ka." At pagdakay nilisan siya ng ketong. At ipinagbilin niya sa kanya na huwag sabihin kanino man, kundi yumaon ka ng iyong lakad, at pakita ka sa saserdote, at maghandog ka sa pagkalinis sa iyo, alinsunod sa iniutos ni Moises na pinakapatotoo sa kanila. Datapwat lalo nang kumakalat ang balita tungkol sa kanya, at nangagkatipon ang lubhang maraming tao upang makinig, at upang pagalingin sa kanilang mga sakit. Datapwat siya'y lumigpit sa mga ilang at nananalangin. At nangyari nang isa sa mga araw na yaon na siya'y nagtuturo, at may nakakaupo doong mga Fariseo at mga guro sa kautusan na nagsipanggaling sa bawat nayon ng Galilea at Judea at Jerusalem. At ang kapangyarihan ng Panginoon ay sumasa kanya upang magpagaling. At narito, dinala ng mga tao na nasa isang higaan ang isang lalaking lumpo, at pinagpipilitan niyang maipasok siya, at ilagay siya sa harap nila. At sa hindi pagkasumpong ng mapagpapasukan, dahil sa karamihan, ay nagsiakyat sila sa bubungan ng bahay, at siya'y inihugos mula sa butas ng bubungan, pati ng kanyang higaan sa gitna, sa harapan ni Jesus. At pagkakita sa kanilang pananampalataya, ay kanyang sinabi, "Lalaki, ipinatatawad sa iyo ang iyong mga kasalanan." At ang mga iskriba at mga Fariseo ay nangagpasimulang mga katuwiranan, na nangagsasabi, "Sino ito na nagsasalita ng mga kapusungan? Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan kundi ang Diyos lamang?" Datapwat si Jesus, na nakatatanto ng kanilang mga iniisip, ay sumagot at sinabi sa kanila, "Bakit pinagbubulay-bulay ninyo sa inyong mga puso? Alin baga ang lalong magaang sabihin, 'Pinatatawad sa iyo ang iyong mga kasalanan'? O sabihin, 'Magtindig ka at lumakad ka'? Datapwat upang maalaman ninyo na ang Anak ng Tao ay may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya sa lumpo, 'Sa iyo ko sinasabi, magtindig ka at buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay mo.' At pagdakay nagtindig siya sa harap nila at binuhat ang kanyang hinigan at napasa kanyang bahay na niluluwalhati ang Diyos. At nagsipanggilalas ang lahat at niluwalhati nila ang Diyos. At nangapuspos sila ng takot na nangagsasabi, 'Nakakita kami ngayon ng mga bagay na katakataka.' At pagkatapos ng mga bagay na ito, siya'y umalis at nakita ang isang maniningil ng buwis na nagngangalang Levi, na nakaupo sa paningilan ng buwis, at sinabi sa kanya, 'Sumunod ka sa akin.' At iniwan niya ang lahat at nagtindig at sumunod sa kanya.
At siya'y ipinagpiging ng malaki ni Levi sa kanyang bahay. At lubhang maraming maniningil ng buwis at mga iba pa na nangakasalo nila sa dulang. At nangagbulong-bulungan ang mga Fariseo at ang kanilang mga eskriba laban sa kanyang mga alagad na nangagsasabi, bakit kayo'y nagsisikain at nagsisiinom na kasalo ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan? At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanila, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan sa pagsisisi. At sinabi nila sa kanya, ang mga alagad ni Juan ay nangag-aayunong madalas at nagsisigawan ng mga pagdaing. Gayon din ang mga alagad ng mga Pariseo, datapwat ang mga iyo'y nagsisikain at nagsisiinom. At sinabi ni Jesus sa kanila, mangyayari bagang papag-ayunuhin ninyo ang mga abay sa kasalan samantalang ang kasingtahang lalaki ay kasama nila? Datapwat darating ang mga araw at pagka inalis sa kanila ang kasintahang lalaki, kung magkagayoy mag-aayuno sila sa mga araw na yaon. At sinalita rin naman niya sa kanila ang isang talinghaga. Walang taong pumila sa bagong damit at itinagpi sa damit na luma. Sa ibang para ay sisirain ng bago, at sa luma naman ay hindi bagay ang tagping mula sa bago. At walang taong nagsisilid ng alak na bago sa mga balat na luma. Sa ibang para ay papuputukin ng alak na bago ang mga balat, at mabububo, masisira ang mga balat. Kundi dapat isilid ang alak na bago sa mga bagong balat. At walang taong nakainom ng alak na laon ay iibig sa alak na bago, sapagkat sasabihin niya, mabuti ang laon.